Oo. Kahapon, kung di ako nagkakamali, kahapon pa yan, nung isang araw pinuntahan niya yung Masbate Airport. Alamin natin kung ano lagay ng Masbate ngayon. Si Acting Secretary, gusto niya tawagin natin siyang Secretary Banoy, no? Secretary, Giovanni opo, Lopez. magandang umaga po sa inyo. Si Joel Siweng po ito. Good morning po. Ay, good morning po, Sir Joel sa Ma'am Weng. Banoy lang po, wala pong secretary, Banoy lang po. Hindi, secretary naman anyway, kamusta po ang Masbate po ngayon? Yung airport pinuntahan nyo kahapon at inalam nyo ang lagay. Ano ang sitwasyon ngayon doon, secretary? Opo, Sir Joel, pinuntahan ko po yung Masbate Airport last Saturday po. Last Saturday? Opo, at hinagupit sila ng bagyo nung Friday. So Friday night, nakatanggap na ako ng mga litrato na galing sa ating mga tao sa airport. Nakita po talagang malaki ang tama ng ating paliparan sa Masbate Airport. May kautusan po ang ating Pangulo na kailangan ng agarang action. So kami po, Sabado po, pinuntahan na namin kaagad. Nung may clearance kaming lumipad, pumunta po tayo at nakita natin na talagang hindi lang tuklap yung mabubong, talagang malaki ang tama at malaki ang damage sa ating airport. So pinulong po natin yung ating mga tao po doon at tayo naman ay nagbigay ng kautusan na kailangan nating ayusin kaagad. Ang nakaproblema lang po kami kung saan kami kukuha ng supply. Kasi po yung hardware din po doon at sa mga tindahan ay mahaba din po. Other than that po, ang haba ng pila kasi talagang buong komunidad po natamaan din po. So ang ginawa namin, nag-utos ako na mas malapit na lugar doon sa ating paliparan galing sa Bicol na magpadala ng mga construction materials tulad po ng bubong, mga kahoy, kung ano man kakailanganin. At sa awa ng Diyos, nakapagpadala po sila at ngayon po, nakatanggap ako ng report. Okay na po yung bubong at naayos na po. Kasi ang pinaka-objective po namin, Sir Joel, sa Ma'am Weng, is that dapat may isang area kung saan merong upuan at merong holding area ang ating pasahero para tuloy ang biyahe mula Masbate papunta sa mga ibang lugar. At sa tingin ko po ay okay na po yung area na yan. At ang sabi nga po ng Cebu PAC sa amin, nagpadala sila ng internet connection din, yung Starlink kung mababanggit ko. At sa tingin ko po, kaya nilang gumawa na po ng biyahe ngayong araw. Makakabalik na po. Pero yung mga gamit po ba, equipment sa paliparan, hindi nagkaroon ng damage, Secretary? Madami po, malaki po yung damage. Mas lalo na po sa Cebu Pacific po, malaki po yung damage ng kanilang mga equipment. At ano naman po, kaya nilang ayusin, inaayos na po nila. Sa atin naman po talagang more of the structure, no po, yun po yung natamaan at patuloy po yung pag-aayos natin. Ang isa pong hinahabol din po namin at kailangang gawa ng paraan yung mga tubig para sa mga basic needs ng ating mga tauhan po doon. Po yun, Tsaka, important. Secretary, nakita mo naman, Joel, yung lagay ng paliparan. Ayun na, meron po kaming video parang na pinapakita. Hindi siya operational? Oo, parang hindi pwedeng pilitin na magkaroon ng flight today, gamitin. Secretary? Naayos na po at may mga ano na po at ang atin na mga airlines hindi naman po papayag yan kapag hindi po maayos yung mga ibang lugar sa ating paliparan. Ang sabi ko nga po noon is baka pwede kami gumawa ng parang makeshift area, no? Para at least merong isang lugar na secure ang ating pasahero. Pero po sa mga reports po na natanggap natin, at yan po talaga binabantayan naman ng Office of the President, na kailangan pukpukin namin ang pagpapaayos ng nitong paliparan natin. Ako naman po ay nakatanggap again ng mga reports na last night, meron na po, nakalagay na sila ng bubong, nag-overtime talaga po yung tauhan natin, maayos na po yung mga nasa loob, yung mga sa tingin natin hazardous at saka medyo delikado na nakalabas lang na mga matutulis na mga bagay ay naayos na rin po lahat yun. So mas maganda na po ngayon ang Masbate Airport. Kailan magiging full operational to, Secretary? Ang sabi po sa akin ng Cebu Pacific, kaya nila magpalipad ngayong araw, Masbate to Clark po. So, yun po yung report sa akin yesterday ng Cebu Pacific President mismo po, si Sir Mike Siao, na nakaroon na sila ng internet connection, yung Starlink, nagpadala sila, at tuloy, magre-resume sila ng flight ngayong araw. Kasi Cebu PAC lang ba bumabiyahe dyan, Secretary? Sorry, Jo. Sige. Cebu PAC lang po bang bumabiyahe dyan sa Masbate?
Yes, Ma'am Weng. Cebu isa Pac lang lang po. pala. Okay, kasi good. importante pong maging operational po yung ating airport lalo na tagatid tayo ng tulong. Tama Diyan po po. sa Masbate, Secretary. Tama po. At yan naman po yung una natin tinignan, no? Nung natamaan po sila ng bagyo, at least hindi po natamaan yung runway natin at saka tower, control tower natin. Ang natamaan lang po, malaking damage lang po is yung paliparan natin mismo, yung passenger terminal building. So at least for the airside facilities, okay po sila. Okay, Masbate lang ba ang problema natin sa airport ngayon? Nitong pagdaan ng Bagyong Opong, meron pa bang ibang lugar, ibang airport na sinira, Secretary? Meron din po yung sinasabi nating natamaan o nasa typhoon path, no? Ito po yung Calbayog at what's the other one? Basta dalawa po yun Calbayog at yung katabi po ng Calbayog. At pero minor damages lang po. Minor Operational damages po. lang po. Operational po pareho. sila. Oo. Okay. Ito kasing Masbate natin, sir, 2016 pa yung structure nito. At kung makikita nyo, medyo may kalumaan na rin po. Hindi po tulad nung nasa Calbayog natin na ibang airport na bago-bago pa, mga 2021, 2022. So mas matibay pa yung structure integrity po ng ibang paliparan natin. Tsaka napuruhan po kasi Masbate, Secretary. Tama po. Dalawang Dapanda pa landfall sila. doon Dapanda pa, no? Oo. Okay. Tama po. Kaya naman actually namin kayo tinawagan, doon po sa ating Interagency Commuter Assistance. Ano ba ito? Itong programang ito ng DOTR, Secretary? Ito po yung pag-ipag-ugnayan natin sa lokal na pamahalan, sa MMDA, sa LTO, sa LTFRB po natin, no? Para lang ma-resolve natin kung hindi man yung trapiko, yung hirap ng ating mga commuters, yung kalbaryo nila araw-araw. So, the only way po kasi to resolve that, hindi po kaya na mag-isa yan ng DOTR o LTO, LTFRB. Kailangan po namin may pag-ugnayan sa LGU, mas lalo na rin po sa MMDA. So, yan po yung layunin ng interagency ko. Para isa lang po yung kumbaga objective namin, isa lang po yung gagawin proyekto para meron pong synergism among sa us po. So yun yung pinakalayunin po ng interagency at ginawa po namin yan as pilot itong Commonwealth natin kasi alam naman po natin na talagang napakahirap po araw-araw ang pagbabiyahe po dyan sa Commonwealth, mas lalo na po sa ating mga commuters po. Sa ibang lugar pa po sa Metro Manila, maglalagay din kayo ng ganyan, Secretary? It will be the same platform po, Ma'am Weng, para lang to resolve the issue na kung lack of supply, yung traffic and everything. Kailangan po talaga kasi na magsama sa, kumbaga sinasabi ko po nila, one government and whole government approach po. Yun po yung ginagawa namin. Saan pa po ilalagay mga ganyan, Secretary, sa ibang parte ng Metro Manila? Kasi kung sample ng Commonwealth, marami pa pong ibang lugar na palaging same problem hindi ba? Tama po. Ngayon po, inuna namin yung Commonwealth, yung kahabaan ng Commonwealth. Yung ating pong mga LTFRB ngayon, inutusan na po natin na mag-identify na rin sila ng mga ibang lugar. Ang alam ko po, ang isusunod natin na maganyan, yung Pasig din, kasi alam ko rin po na mahirap din at saka malala din ang traffic dyan at mahaba din ang pilar mga commuters. Pwede din po yun dito sa mga iba't piling lugar, sa Maynila naman po. So isusunod po namin yan, Ma'am Weng, and we're going to update you po kung saan po kami ang next na lugar. Anong dagdag na serbisyo ay ibibigay nito sa commuter? Anong particular na dagdag serbisyo, Secretary, dito sa commuter assistance na katuwang ang mga LGUs? It's more of the consistency po and sistema na pwede nating ipatupad po. Parang tulad po ngayon, we deploy additional traffic personnel galing sa Coast Guard, galing sa LTO, galing sa MMDA, sa LGU din po. At this traffic personnel hindi lang po bastonero kung ano saan ang tamang pila, pero para lang po masabihan din ang mga PUVs natin kung saan ang tamang sakayan at babaan. Pero sabi ko nga po, Sir Joel, the only way na for this to be sustainable is yung disiplina ng lahat. Hindi naman po kasi araw-araw na may nakabantay. So I think isa po yun sa malaking tulong na magagawa nitong interagency. Pangalawa po, yung sa amin naman po sa LTFRB, kasi kahit gaano kaganda ang pila, gaano kaganda ang sistema, kung kulang po ang pampublikong sasakyan, ay may problema pa rin po. Yun nga so, po. Yun, gusto kong malaman yun, Secretary. Sinasabi ninyo na maraming binigyan ng prangkisa na bumabiyahe sa Commonwealth Way. Yes. Kasi kaya naman naipanganak itong commuter assistance effort na ito dahil si Secretary mismo nagpunta sa Commonwealth,
nagtangka siyang sumakay. Oo. Nahirapan siyang sumakay. Totoo yan. Dahil nga sa sobrang hirap. Ano nga ba ang problema dyan? Kasi sabi nyo nga, ang daming binigyan ng prangkisa dyan, pero bakit ilan lang po ang bumabiyahe, Secretary? Tama po. Nung una po tayong sinubukan nating sumakay, napansin nga natin na ang haba ng pila. So what I did po is nagpakuha ko ng datos sa LTFRB kung ilan ba ang pampublikong sasakyan na may prangkisa dito lang sa Commonwealth. Ang binigay nilang datos po sa akin is 3,973. So sabi ko, kung 3,973, kahit tumayo ka dito buong araw, bakit hindi pa umaabot na 1,000 dito ng pampublikong sasakyan? Nasaan po yung diferensya? Bakit hindi po bumabiyahe? Tama po. At nagbigay po ako ng kautusan sa kanila last Thursday o Wednesday. Sabi ko, i-manual audit nyo na. Tignan nyo yung mga sasakyan na may prangkisa na hindi naman operational. I-showcase nyo mga may-ari. At kung kailangan i-revoke nyo na. Kasi mukha naman hindi sila interesado para maibigay natin yung mga prangkisa sa iba na interesado at talaga makapaghanap buhay naman. So humingi sila sa akin ng 1 linggong palugit po para matapos ang kanilang manual audit dito sa mga sasakyan. Pero ako po, nakikita ko, itong 3,973 po, Sir Joel, hindi po yun talaga ang bumabiyahe sa Commonwealth. Pero kung bumiyahe man yan, Secretary, sapat na yan doon sa volume ng pasahero sa Commonwealth maghapon. Hindi tayo kukulangin kung lahat yang may prangkisa ay bumabiyahe. Opo, yun po kasi yan po naman kapag nag-i-issue tayo ng prangkisa sa isang ruta that is based on kumbaga scientific data. They're gonna consider the population, the foot traffic. Correct. Okay. Ngayon, kapag nakapagbigay ang LTFRB ng 3,973 na PUVs, na prangkisa, the assumption is it should be based on verified and validated data. So yun dapat yung datos talaga ng tamang sasakyan sa lugar na yan. Ang problema lang po ngayon, ganun karami ang prangkisa, pero hindi naman ganun yung karami yung actual units na bumabiyahe. Pero sa kabilang banda, Joel, Secretary, pag bumiyahe yung 3,973 na sabay-sabay, kung yung hindi bumabiyahe, ay traffic na ang Commonwealth. Pag nagsabay-sabay yan, Secretary, lalo nang indulto ang buhay ng motorista. Tama po, pero ang iisipin po natin, ang ruta din po, kaya we have to study kung ano yung routes na binigay. Hindi naman po yan ruta all the way papunta sa Quezon Ave. May kanya-kanyang ruta po kasi yan eh. Ang sinasabi ko na suma total ng kahabaan ng Commonwealth all the way siguro sa Fairview, all the way dun sa Quezon Avenue is 3,973. Pero hindi naman po isang ruta lang po lahat yan. At tama din po kayo, kapag ganyang karami ang nilagay o binigyan at yan talaga actually deployed, ay makaka-traffic po talaga tayo. So we have to recalibrate again. Pero yung punto ko lang po dito, Ma'am Weng, is that kailangan po namin makita yung sapat na pampublikong sasakyan para hindi po maantala ang ating commuters. Kung susobra man yan, we have to basically, sabi ko nga, pwede namin i-reallocate sa ibang lugar. Di ba? Galing mga ruta. Pero may route rationalization tayo eh. Tagal na Tama po. Baka dapat i-interject na po natin dyan, di ba? Tama po, may route rationalization po tayo. Yan po yung kaya po nag-overlap saka nagkakagulo ang ruta kasi nga itong hindi matapos-tapos itong route rationalization po natin. May hirit lang ako na tanong kay Secretary. Kumusta na po yung utos yung mag-commute, yung mga taga-DOTR? Nagkaroon ba na silbi yun, Secretary? May report At regular ba? Regular po. Regular pa rin. Opo, linggo-linggo po ako nakakatanggap ng reports at opo, maganda din na po yung bunga kasi meron pong mga ibang opisyal na talagang sila mismo naranasan nila kung gaano kahirap ang mag-commute. At yung mga rekomendasyon nga po nila minsan is, bakit walang ruta dito? Ba't walang pampublikong sasakyan dito? Ang hirap sumakay. At ang haba ng lalakarin at kawawa yung mga PWDs at senior citizen. Kasi yung nagsabi po ng rekomendasyon na yun, isa na pong senior citizen eh. So talagang nararamdaman nila. So at least yung mga ganong punto, we can address, we can address urgently, and sila mismo, they can give recommendation on how to do it. So they will be more proactive po ngayon kaysa naman nakaupo lang sila sa opisina nila noon. Ano na ginagawa doon sa mga recommendation na binigay po nila base doon sa kanilang personal na karanasan? Ito po yung parang for example, itong sinabi ko po na nakaranas ng mahabang paglalakad instead na may supposedly na ruta, ang recommendation po namin sa LTFRB is to issue a special permit kung bakit wala dyan.
walang ruta dyan. At inaayos naman ngayon ng LTFRB, and hopefully within until Monday, makapag-issue na sila ng special permit para sa ating mga pampublikong sasakyan, para dyan sa rutang yan, at para maalis na po yung mga reklamo din ng ating mga kababayan ng haba nga ng nilalakad, papunta lang sa MRT3 siguro, at mas lalo na kapag umuulan. At hindi naman ganun po kasi kagandahan din ang ating mga pedestrian lane, at delikado nga din po. Okay, Secretary Banoy, salamat sa oras mo. Sir, Mag-ingat ka. Thank you. Thank you po.